So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, phone comparison tayo ulit ng mga iPhone. So ang topic natin for today is iPhone 11 Pro Max versus the iPhone 12 Pro. Ano kaya ang perfect na iPhone na pwede nyo ma-purchase under na may budget na 20,000 pesos? So tara mga J-Vlog, check natin. So yan mga J-Vlog, another phone comparison na naman at ang topic nga natin for today is iPhone 11 Pro Max versus iPhone 12 Pro. So itong dalawang smartphone na to ay hindi po nagkakalayo ng presyo at kung makikita nyo naman mas advanced lang ng napakaunti ang 12 Pro dahil siya po yung successor kumbaga ng iPhone 11 series. So yung presyo kasi ng dalawang smartphone na to ay hindi po nagkakalayo. Pero saan muna ba tayo makabili ng mga legit iPhones? Unang-una kay Ate Annette sa ZMB Cellphone Accessories, kay Ate Met, CMB Gadgets, and of course, Malin Gadget Shop, Ate Malin. And lahat po ng mga Facebook pages nila, ilalagay ko po yung link niya sa description kung meron kayong mga inquiries about sa mga iPhones. At meron din po akong shop, the J-Vlog Shop. I-check nyo na rin po yung link niya sa description box pag interesado kayo mag-purchase sa mga Android naman, mga Android smartphones. So game, doon tayo ngayon sa iPhone 11 Pro Max. Ang presyo nito na pwede kayo makabili sa Green Hills, usually ang 64 gig naglalaro sa 18 to 19K, 256 20 to 20 to 22,000. So parang yung iPhone 11 Pro Max, sabihin natin estimation yan 18 to 22,000. Makakuha na kayo ng iPhone 11 Pro Max. iPhone 12 Pro naman 128 niyan 21,500. So papalo yan ng 21,500 tapos 256 is I think nasa 24. So 21,500 to 24,000 pesos. So ganun lang po yung kanilang price difference. Hindi naman po sila ganun nagkakalayo at pareho rin silang Pro. Pero ano nga ba mas sulit? Yung mas malaki yung screen size na 11 Pro Max or yung smaller form factor na 12 Pro. So yon. Dito sa ating phone comparison, hopefully makatulong po sa inyo to sa inyong buying decision pag bibili kayo nitong dalawang smartphone na to. So unang-una, syempre ang advantage muna ng 11 Pro Max kahit na predecessor siya, syempre of course the screen size 6.5 inches versus sa iPhone 12 Pro na 6.1 inches. Pero yun nga maganda, lumaki na rin yung screen ng 12 Pro kasi yung 11 Pro, yung which is yung talaga yung predecessor ng 12 Pro, 5.8 inches. Jump sila sa 6.1 inches. Pinareho nila yung screen niyan sa mga base model ng iPhones nila. So, 6.1 inches tapos 6.5. Yung 12 Pro Max kasi is 6.7. So, ito po yung last na Pro Max series na maliit yung screen which is 6.5 inches. So, yun, syempre, mas malaki screen. Advantage niya ng 11 Pro Max. Of course, Pro Max siya, mas malaki rin po ang battery capacity ng iPhone 11 Pro Max compare sa iPhone 12 Pro. To be honest, yung 12 Pro napakababa lang po ng battery niya, nasa 2,900 plus mAh tapos Pro model siya. Kaya expect nyo na when it comes sa battery talaga ng 12 Pro, hindi po siya ganun kaganda when it comes sa mga Pro Max version, even sa predecessor which is itong 11 Pro Max. Kaya saan nyo when it comes sa battery, performance, mas tatagal ng di hamak yung 11 Pro Max. Pero, syempre, when it comes sa mga pre-love, mas newer, kumbaga, ang battery ng 12 Pro. Kasi mas latest siya ng 1 taon. So, yun din naman ang advantage ng 12 Pro. pero don't get me wrong, kahit na matagal na yung 11 Pro Max, is still, when it comes sa battery capacity tayo titingin, mas malaki talaga at mas matagal siya malobat compare sa 12 Pro. So, yun ang advantage ng screen size and battery. Yun lang naman sa tingin kong advantage ng 11 Pro Max sa 12 Pro. Tapos, marami na pong nangyaring, tapos sa 12 Pro, ang magandang balita, ang dami pong naging changes, kumbaga. So, dito rin kasi sila nagsimula ng 5G. So, unang-una advantage ng 12 Pro is of course 5G connectivity. 11 Pro Max is 4G yan. Pangalawa is yung build quality. Napakaganda, box type na siya, mas okay siya, mas firm, mas firm siyang hawakan. For me, mas naging premium looking yung 12 Pro series. Kumbaga, yan yung nagustuhan ko diyan. Pangatlo is yung camera.
Kung ko-compare nyo side by side yung 12 Pro and 11 Pro Max, which is mamaya papakita ko naman yan, mas malaki yung camera di hamak ng 12 Pro compare sa 11 Pro Max. Meaning yan, mas malaking lente, mas bumaba yung aperture, mas maganda ang performance sa low light. Nadagdagan din ng isang camera feature ang iPhone 12 Pro, which is meron siyang LiDAR scanner. Yung LiDAR scanner, nakakatulong yan for 3D scanning. So, yan po ang, ang trabaho ng LiDAR scanner. Sa chipset din, mas pinaganda yung Apple A14 Bionic chip compare sa Apple A13 Bionic chip. Smaller chipset siya, mas smaller nga yung processor niya, meaning daw mas power efficient nga ang 12 series. Yan din ang sinabi ni Apple kung bakit din nila binabaan yung battery capacity ng mga 12 series. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga 12 series, mas mababa po battery niyan sa 11 series. Yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang reason daw dyan ni Apple is mas smaller processor, mas power efficient. Kaya hindi naman daw ganun ka-big, hindi naman daw ganun big change. Kung hindi naman ganun naka-affect daw. Pero, pag gagamitin nyo nga, mapapansin nyo talaga na ngayon ngayong taon na, 2024, malaki na yung impact ng 2,900 mAh battery. Kasi, yes, nung unang release ang 12 Pro, 12 series is matagal silang malobat. Dahil yung chipset at yung iOS naka-intact yan kasi sila po yung sabay nag-release. Pero, every year ay nag-OS update, nadadagdagan ng feature at syempre yun din pong mga nadadagdag na feature kumakain din po yan ng battery. Kaya syempre, patagal yung 12 Pro ay medyo naapektuhan na rin yung battery niya sa mga OS update. Kumbaga, mas mabilis na siya malobat compare nung lumabas siya na merong mas malupit na software optimization. So, nagamit ko naman na yan, both 12 Pro and 11 Pro Max. Yung 12 Pro, matagal naman. Yung 12 Pro, okay naman yung battery niya when it comes sa day-to-day usage lang, yung social media, nanonood, yung ganyan. Pero when it comes sa gaming kasi, yes, maganda talaga for gaming yung chipset, yung processor, the Apple A14 Bionic chip. Battery lang talaga kalaban nyo. Kasi ilang oras lang tatagal yung battery ng 12 Pro when it comes sa gaming. Pero when it comes sa day-to-day usage naman, camera, ay paniguradong tatagal din naman paniguradong aabot din naman ng isang araw yung inyong 12 Pro. Depende na lang po talaga yan sa paggamit nyo sa iPhone. Kung naka full brightness naman kayo, naglalaro kayo parati, ay mabilis talaga siya malobat. Pero kung nasa lang yung brightness nyo, hindi na makita, tapos minsan nagso-social media ka lang, tatagal naman din po yung battery niya ng isang araw. So, ulitin ko, ang battery ay nagdedepende po yan sa paggamit ng consumer. So, ito yung side-by-side comparison ng 12 Pro and 11 Pro Max. So, ito yung same nila na space gray. So, dito nag-iba sila ng complete redesign na sa 12 series. So, ito yung old design na na-adapt sa 6S. 6, ganyan, yung curve. Pero dito, box type na na-adapt nila sa iPhone 5 and 4. So, pareho lang naman na matte glass. Tapos, triple rear camera setup. Pareho, tingnan nyo kung makikita nyo malapitan. Mas malaki lang ng konti yung lente ng 12 Pro sa 11 Pro Max. Ayan. And syempre sa 12 Pro, meron na tayong LiDAR scanner. Stainless steel design yung 12 Pro Max. Ay 12 Pro. So sa right side, ito yung power button. Pareho nandito yung SIM tray ng 11 Pro Max sa right. Sa taas wala tayong makikita. Sa left side, both nandito rin yung silent toggle, volume rocker, pero yung SIM tray ng 12 Pro nandito sa left side. Sa baba naman, pareho nandito yung lightning port and yung speaker grills. Ayan. Display. Pareho naman na merong Super Retina XDR OLED display. 6.1 inches versus 6.5 inches. So, maliit pa yung display dito ng 11 Pro Max. So, lumaki na yung display dito sa sa 12 Pro kasi 5.8 yung 11 Pro eh. So, sa camera, pareho naman na merong 0.5. Pareho rin na merong 2 times optical zoom. Hanggang 10 times pareho. Ayan. Yung clear case lang? Pareho silang meron telephoto. Video. Same din na 4K recording. 4K 60 FPS. Pareho merong slow-mo time-lapse.
Portrait mode for background blur. Same line na meron silang 2 times na zoom sa portrait and of course panorama. So yun mga J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, kung Lods, ano ba, kung ikaw bibili, 12 Pro ba ako or 11 Pro Max? Kung ako bibili, to be honest, I'll go for the 12 Pro. Unang-una dyan, of course, yung 5G na ang habol ko dyan. Future-proof na ang iPhone 12 Pro compare sa 11 Pro Max. Yes, maganda yung battery ng 11 Pro Max. Yes, malaki yung screen size niya. Pero ako kasi lahat naman ng consumers, hindi mo mapiplease yan sa malalaking screen size. Iba talaga, mas gusto nila yung mas smaller form factor. Kaya marami talaga magkaka-interest sa 12 Pro. Unang-una dyan, yung 5G, better chipset, smaller processor, box type design or redesign, mas maganda siya. Mas maganda yung camera niya sa low light, and of course, mas mabilis po ang 12 Pro. So kung ganyan lang naman, few thousand of pesos, for example, i-compare natin yung 11 Pro Max, 18,000 pesos. Ito kasi yung medyo magulo dyan. Wala po kasing 120 gigabytes ang 11 Pro Max. 64 po ang pinakamaliit. Sa 12 Pro kasi is 128. So, kung i-compare nyo, yung 256 na lang na 11 Pro Max, yung 11 Pro Max kasi na 256 nasa 20 to 21 to 22,000. Tapos yung 12 Pro is 24,000. 2,000 pesos, I think, go for the 12 Pro, di ba? Mas okay siya gamitin mga ka-J-Vlog, mas mabilis, and of course, 5G connectivity na siya. Pero don't get me wrong, 11 Pro Max is still a good smartphone yan. Kung talagang gusto nyo ng isang smartphone or isang iPhone na merong mas malaki na battery at mas malaking screen size, of course, 11 Pro Max is good to go din naman. Maganda rin po camera niyan. Nagamit ko na yan as my vlogging tool nung year 2019. Napaka-solid ng 11 Pro Max mga J-Vlog. And both phones, napaka-mahal niyan nung lumabas sa market. Na I think nabili ko yung 11 Pro Max ko noon nasa 75,000 pesos. Tapos yung 12 Pro, hindi ako nagka 12 Pro 12 Pro Max nung release date Nung 12 Pro Max bili ko noon is 75,000 pesos. Yung 12 Pro noon I think nasa 60 to 70,000. So super expensive. Pero ngayon nasa 20,000 pesos price segment na lang sila. Napakasulit, very affordable. Kaya kung interesado kayo sa mga iPhones na to, okay, mag-alala, yung mga shop po na nirecommend ko, nasa description box po yung mga shop nila. Mag-inquire na po kayo at sabihin nyo lang na panood sa Vlog Automatic yan, agad 500 pesos cash discount.